gaya ng ating ginagawa pamula 3 years from now, kung ako'y kasama nyo noon, hanggang ngayon, di ba? Sa bawat araw na sinishare natin ang kalooban ng salita ng Panginoon, di ba? Yung awa niya, hanggang sa ma-fulfill ang kanyang propesya, di ba? So, sinabi nga doon, kamumuhian ka sa pagsunod sa aking pangalan. So, ngayon, talagang kitang-kita po natin na ganito na po yung nangyayari sa mundo, at dahil sa walang kabatasan po ng mundo ngayon, ang pagmamahalan ng bawat isa ay manlalamig. Pero sinabi ng ating Panginoon, kung sino ang siya lamang magtitiis hanggang dulo, ang siya lamang maliligtas. So kailangan nating tanggihan ang kasamaan ng mundong to at ipaglaban ang salita ng ating Panginoon. Sapagkat the end of the day, hindi magmamatter dito kung i-judge ka ng tao o ng mundo. Ang magmamatter dito ay i-judge tayong bawat isa sa harap ng Panginoon. Yun yung magmamatter dito eh. Hindi mo madadala yung kasikatan mo. Hindi mo madadala yung famous mo, 'di ba? Tayong lahat ay haharap sa Panginoon. So ang tanong lang dito, nadala mo ba sila sa kalooban ng Diyos? 'Di ba? Nadala mo ba ang mga taong 'yan sa pamamaraan na gusto ng ating Panginoon? So 'yun yung magmamatter sa Diyos balang araw. So mga kapatid, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. So bago po tayo magsimula, tayo po ay magdasal na sa ating Panginoon. Let's start to pray. Magdasal po tayo. Panginoong Diyos, aming tagapagligtas, aming Hesukristo na nagtubos sa aming mga kasalanan at para kami iligtas sa paparating niyong galit. Maraming salamat po sa bawat araw na pinagsasama-sama mo kaming magkakapatid para palakasin ang bawat isa sa nangyayaring kasamaan ng mundong ito. Panginoon, kitang-kita po namin sa aming mga mata ngayon, excuse po, na talagang kayo ay malapit nang bumalik, Panginoon. Dahil nga po, kitang-kita po namin na lahat ng inyong propesiya ay natupi sa aming mga mata at ito ay kailangang mangyari bago kayo bumalik. Kami nagpapasalamat, Panginoon, sa mga buhay ng bawat isa na siyang nagiging matatag at nagiging pundasyon kayo, aming Panginoong Hesukristo. At nagiging masaya po ang bawat isa, mga Panginoon, sapagkat lumalago po ang pagmamahalan ng mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po kasi lagi kayong nandyan para gabayan kami. Sinabi niyo nga po na si Satan ay dumating para to thief, to destroy, and to steal. But you, Lord, dumating ka para magbigay ng kapayapaan, ng peace, at dumating kayo para magbigay ng buhay, Panginoon. So kung kami ay may peace ngayon, Panginoon, alam namin na ang lahat ng papasok sa buhay namin is way ni Satan to give us destruction para hindi kami makasama o makarating at matupad ang inyong kalooban, Panginoon. At ganito nga po ang nangyayari sa mundo ngayon dahil sa walang kabatasan, Panginoon. Patawarin mo, Panginoon, ang mga taong talagang sumalungat sa iyong kagustuhan. Patawarin mo, Panginoon, ang bawat isa, ang kanilang mga puso ay nawa po ay kanilang paglihumin, Panginoon, sa kanilang mga pasakit na nararamdaman na kailangan muna nilang patawarin ang kanilang mga sarili. Nagpapasalamat kami, Panginoong Hesukristo, aming Diyos, aming dakilang tagapagtubos, na ang mga kapatid ay lumalago lalo na pagdating sa pagmamahal. Nalalaman nila na ang tamang proseso ng katotohanan ng inyong kaisipan ay hindi lamang sa kung ano yung nararapat doon, kundi lumago rin sa kung ano ang sa Panginoon. Nawa po ay pagkaloob nyo ang kahilingan ng mga kapatid, pagkaloob nyo ang kanilang mga kailangan, Panginoon, at panatilihin sila sa inyo. At nawa ay alisin nyo ang mga taong magbibigay distraction para sa mga buhay nila, Panginoon. Na kami nagpapasalamat sa bawat araw kasi kami nagiging matatag sa pananampalataya sa inyo at lumalago kami sa bawat araw, lalo na pagdating sa inyong kalooban. Panginoon, nawa po ay maging maayos at successful ang live na ito at ipagkakatiwala po namin palagi sa inyo, Panginoon, ang aming mga buhay, hindi sa kasamaan ang nangyayari sa mundong ito, at hindi kami magpapadala sa kung ano yung ayaw ng
aming kagustuhan, kundi kami magpapadala lamang, Panginoon, sa inyong kagustuhan. Maraming salamat po. Nawa po ay maging maayos ang live na to, Lord. It's always about you. It's not about me. Hindi po ito about sa amin, Panginoon. Ito po ay about sa inyong pagmamahal sa mga tao. So narinig nila ang inyong salita. Balang araw, sabi nyo nga, walang tao makakapagsabi sa kanya at makakapagreklamo na hindi sila binalaan. Maraming salamat po, Panginoon. In the name of the Lord Jesus Christ, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, one truly living God. Amen. Sa mga nanay, tatay, tito, tita, ate, kuya, mga kapatid, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Handa na po ba kayo na bumalik ang ating Panginoon? Kasi ako bilang, 'di ba, sa 3 taon ko sa Panginoon na halos nagtatrabaho sa Diyos sa bawat araw na pasakit na nararamdaman ko sa kasamaang mundong ito. Ma'am Mary, magandang gabi po. Sir Echo, magandang gabi ulit. Ako ay talagang pasakit, ang sakit-sakit na. Handang-handa na akong umalis sa masamang mundong to, sa maduming katawang to. Amen? Papaltan ng ating Panginoon. Anong sabi doon? Ang ating katawan gaya ng kanyang katawan. So tayo po ay magsimula na mga kapatid sa ating topic ngayong gabi. Ano pong sabi dito? Philippians chapter 1 verse 1 to 10. Ito po ang aking ERV at saka ASND po ang gagamitin ni Miss Tinay. Okay? So mga kapatid, greetings from Paul and Timothy, servant of Jesus Christ. To all of you in Philippi who are God's saint, a holy people in Christ Jesus, including your elders and special servant. So dito, pag sinabing saint, holy people, namumuhay ng may kabanalan, at mga taong elders, diba, spiritual teacher, okay? And special servant, prophet. Okay? So ito ay hindi lamang parte sa Pilipe, kundi ito ay parte sa buong mundo, mga kapatid, na sinasabi sa atin ng Diyos. Okay? So dito sinasabi sa atin, greetings, isang pagbati sa mga banal, pinababanal ng Panginoon, at mga elders, mga taong spiritual na totoo, ha? Hindi po basta elders lamang, mga kapatid. Maraming elders na parte sa sa western country. At saka special servant, which is the prophet. Okay? Prophet sa henerasyong ito. Okay? So mga kapatid, verse 2, grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Paul's prayer. Ito yung dasal ni Paul. At siguro ganito na rin kayo magdasal sa bawat araw. I thank God every time I remember you. And I always pray for all of you with joy. I thank God for the help you gave me while I told people the good news. Ganito rin yung ginagawa natin, di ba? Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nandyan kayo, gaya ng ginawa ni Paul. Si Paul ay nagpapasalamat na andyan ang mga taong sumusuporta sa kanya nung siya ay naglalahad ng mabuting balita ng Panginoon. Ganito rin po ako. Ako ay nagpapasalamat sa Diyos kasi nandyan kayo. Di ba? When I told the people the good news of our Lord Jesus Christ. You helped me from the first day you believe until now. Amen. So verse 6, mga kapatid, I am sure that the good work begun in you will continue. He complete it on the day when Jesus Christ comes again. So manatili na kayo dyan, mga kapatid. Okay? Alam natin, walang kabatasan ng mundo. So, tayo ay nandito na. The Lord give us a peace and life. So, when the Lord give us and peace and life, Sir Raymond, magandang gabi. Manatili na kayo dyan. Mamuhay sa ng peace. Mag-grow sa peace. Man Vinmar, magandang gabi po. So, dyan na kayo. Mamuhay na kayo dyan. Okay? Kasi nga tayo until the Lord completes it on the day when the Lord comes. So, alam natin na patapos na to. Kasi nangyayari na ang dapat mangyari. Ang tao, normal pa rin sa kanila ang lahat. Akala nila normal pa rin ang lahat. But this will end not soon, but later. Okay, verse 7. Sinasabi sa kasulatan, mga kapatid, magpatuloy po tayo.
Dapat lang na ganito ang maramdaman ko dahil mahal ko kayo. Naging kabahagi kayo sa gawaing ibinigay ng Diyos sa akin. Kahit na nakabilanggo ako ngayong nagtatanggol at nagpapatunay sa magandang balita. Amen. So ito guys, si Paul ay naging prisoner, hindi lang prisoner sa Panginoon, kundi prisoner din, physical, na nakulong siya. Okay? So ako, prisoner sa Panginoon, pero hindi ako prisoner na nakulong. Okay? Hindi ako nagsusulat ng katulad ng ginagawa ni Paul. Ako ay nagbabahagi ng magandang balita ng Panginoon, but nakakulong ako sa kaloob ng Diyos. Gaya ninyo, di ba? Ang verse po ay Philippians 1, guys. Philippians 1. Bakit po audience mo? Sir, alin po yon? Sir, ano bang pangalan mo? May sasabihin po ba kayo, Sir Ma'am Pao? Ano po yon? Guys, kung hindi po yan kaloob ng Diyos, wag na lang kayong magsalita, okay? Bakit niyo po sinasabi yan, yung mga ganyang bagay? Okay, so verse 8, magpatuloy tayo. Alam ng Diyos na sabik na akong makita kayo dahil mahal ko kayo tulad ng pagmamahal ni Kristo sa inyo. Kaya nga sa bawat araw, di ba? Alam niyo na to guys, lagi kong sinasabi sa inyo to kung gaano ko kayo kamahal sa Panginoon, gaya ng pagmamahal ng Panginoon sa inyo. Pero alam natin na mas mahal kayo ng Diyos, di ba? Sir, Kuya Tito, magandang gabi. Kaya nga, alam mo yun, inalay ko talaga yung buhay ko dito ng buong buhay na even na pangalan ko yung nasira sa ganitong pamamaraan, di ba? Yes, amen. Lahat, mahal talaga ng Panginoon, pero kailangang haharap tayong lahat talaga sa Diyos, mga kapatid. So, alam nyo, yung talagang buhay ko, talagang ibinigay ko sa pagtatrabaho sa Panginoon. At alam nyo kung gaano ko kayo kamahal para dalhin ko kayo sa Panginoon na blameless without the spot. So, sinasabi sa atin ng kasulatan, mga kapatid, verse 9, ipinapanalangin ko na lalo pang lumago ang pagmamahal nyo sa isa't isa ng may karunungan at pangunawa. Verse 10, para mapili nyo ang pinakamabuti sa lahat ng bagay at madatnan kayong malinis at walang kapintasan sa araw ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos, Panginoong Hesukristo. Kaya nga po pag yan ay distraction or tayo ay inililihis, di ba? Alam ko na yung mga nangyayaring yan ay talagang ginagamit ng Panginoon para talagang malaman natin kung ano yung pinakamagbuting kalooban sa atin ng Diyos. So sinasabihan palagi tayo ng Panginoon na mag-focus tayo palagi sa Kanya kasi alam natin na ang distraction lagi ni Satan is to come, to steal, and to destroy. Pero ang Panginoon ay bumalik para magbigay ng peace at saka ng magbigay ng peace at ng buhay para sa Kanya. So dito sinasabi sa atin mga kapatid na kailangang lumago. 'Di ba? Ito yung lagi kong sinasabi kung bakit tayo lagi kong sinasabi na dito tayo mag-usap kasi dito magkakameron ng totoong paglago ang mga kapatid. Amen? Dito magkakameron ng totoong pangunawa, pagmamahalan. So verse 11, mapuspos nawa kayo ng mga katangiang ipinagkaloob ni Hesukristo sa inyo para mapangaralan at mapurihan ang ating Panginoong Diyos. Amen. So dito, alam nyo yung mga bagay na kasamaan ay nangyayari sa kasamaan ng mundo. So hindi tayo makikiayon sa kasamaan ng mundo. Pagka ikaw ay ginantihan ng kasama, inanuhan ka ng kasama, ibalik mo ng pagmamahal, 'di ba? So yan ang totoong pagrespeto at pagsunod sa ating Panginoon. Kasi kahit na anong kaalaman mo without love, na topic nga natin 'to, everything is useless, 'di ba? Kahit pa anong alam mo sa salita ng Panginoon, without love, 'di ba? Everything is useless. Kaya mga kapatid, tayo ay sinasabihan sa salita ng ating Panginoon. Verse 12, Paul troubles of the Lord's work. So ibig sabihin, trouble. Ito ay mga kung ano-anong persecution sa sakuna na nangyayari. Kung dinala yon kay Paul, even sa atin, mangyayari yan. Okay? Kung nangyari yan kay Paul, even sa atin, trouble ang nagbibigay ng trabaho sa Panginoon. Okay? Trouble, pain. Persecution, happiness, good, lahat. Ang kailangan mo lang ay wag magtuon sa pamamaraan mo. Satan is like a roaring lion. Magdi-devour, di ba? Amen?
7U, pag wala pong magandang sasabihin, kayo po ay pwede na lang umalis, okay? Kasi madidistract po yung mga kapatid na nakikinig po sa salita ng aming Panginoon, okay? Amen. So, ano pong sabi dito? Brother and sisters, I want you to know that happen, okay? Ang lahat ng nangyari sa akin ay nakatulong sa akin para palaganapin ang salita ng Diyos. So, imagine, laging ginagamit ng Panginoon ang trouble, okay? Ang pain, ginagamit kasi sa mundong to, walang pagpapakumbaba. Sa mundong to, lahat ay kasamaan. Kaya ang ginagawa ng Panginoon, ginagamit niya ang pain para saan po? Para ikaw ay magpakumbaba. Kaya kung ginamit yun kay Paul, matik na gagamitin din sa atin, mga kapatid ng Diyos. Amen. Ano po ang sinasabi sa kasulatan? Verse 13, all the Roman guards and all the others here know that I am most of the believers to put their trust in the Lord and to show more courage in telling the people God's message. So ang lahat ay kontrol ng Diyos. Kung si Paul at ang mga tao doon, ang Roman guards, ay alam ang pagsunod, Ma'am Talia, magandang gabi, at pagkalinga sa ating Panginoon, alam nyo, ako, kayo, na ganun din tayo. Amen? Alam natin na ang ating tiwala ay sa Panginoong Diyos na kailangan nating magtiwala sa kung ano ang nangyayari. Sinabi ng Panginoon, God is not God of confusion. He is God of peace. Kaya kung tayo ay kinalolooban ng ating Diyos ng pain, kung kinalolooban tayo para sa kaayahan at kabutihan, para tayo ay magpakumbaba, ito ay kaloob ng Panginoon. Okay, huwag kang lalaban kasi paano ka ihahambol ng Diyos kung lalaban ka sa pain na gusto ng Panginoon. Huwag kang at ito na nga yung nangyayari kung bakit nagkakameron yung wisdom ng pride, okay? So, sinasabi sa kasulatan, may being in prison, 14, verse 14, has caused most of the believers to put their trust on the Lord. So, yung pagiging prisoner gaya ko rin sa Panginoon, ay, alam mo yon, ay nagkukos para sa mga kapatid na magtiwala sa Diyos. Kasi kitang-kita natin na talagang sobrang sama ng mundong ito. Okay? Wolf in sheep in clothing, hindi po ako yun kasi hindi naman ako nagpapanggap na mabuti sa tao eh. 'Di ba? Ang wolf clothing in a sheep, ito yung parang ang piniplease ay tao. Okay? Na laging ang sasabihin ay God's love you, pero hindi nagsasabi na magbago ka, i-deny mo yung kagustuhan ng laman. Hindi ako ganon, okay? Ako ay nagsasabi ng buong kalooban ng Diyos. Ang wolf sheep clothing ay mga taong pinagpapaboran ang kagustuhan ng laman ng tao. Kaya nga, ikaw ay nagpapanggap na isang sheep, pero ang totoo, isa kang wolves at piniplease mo ang laman ng mga tao. Yan na po yun. Okay? So, hindi ako magpi-please ng tao. Kailan ako nag-please ng tao? Even from 2 years from now hanggang ngayon, di ba? Hindi po ako nag-please. Ang piniplease lang po ay ating Panginoon. Amen? So, magpatuloy tayo. Verse 15 po, mga kapatid. Ano po ang sabi sa kasulatan? Sinasabi po dito, totoong may ilan dyan na nangangaral lang tungkol kay Kristo dahil naiinggit sila sa akin. At ganun pa rin yung nangyayari hanggang ngayon, di ba? Kita natin na talagang yung wisdom ng, totoo to guys, kasi may napanood din ako about kay Dr. Miles ata yun. Siya ay nung tinawag ng Panginoon na sabi doon, matik na if you have anointed and gift of the Lord, wag kang mag-expect na lahat ng tao mamahalin ka dahil sa gift mo. Okay? Andyan yung jealousy talaga mga kapatid. So, ang mga kapatid, Sir Sok, magandang gabi po, ay alam mo yon, may kanya-kanyang, natutuwa nga ako kasi may kanya-kanya kayong, alam mo yon, way para sa Panginoon na magsilbi, di ba? May mga kapatid tayo na nagsisilbi sa Panginoon para mag-evangelize, di ba?
isa dito si Mamiel, natutuwa ako kasi yung talagang parang sinasabi sa kanya ng Panginoon, o yung parang inaano sa kanya na after niyang malaman yung kalooban ng Diyos, yun yung gusto niya, yung parang tao sa tao talaga 'di ba? So, ang lahat naman ay maganda basta maririnig yung kalooban ng Diyos, okay? Yung iba naman ay may kanya-kanyang anong tawag doon? Pagtulong sa pag-share ng kalooban ng Diyos. Parang yun yung ginagawa nila. Hindi man sila nakakapag-share ng Devo, pero yung pag-share nila ng message ng Panginoon, parang yun yung pinaka-genuine na gift sa kanila, 'di ba? So, iba-iba yung kalooban. Sir Jello, magandang gabi po, na pangangaral na ibinigay ng Diyos, pero dahil nga po sa kasamaan ng mundo, yung tao papuntang hell takot true sa gospel. Sir, sir, user, ano po ba yung true gospel? Pwede mo bang explain sa amin? Ituro mo sa amin. 'Di ba? So, guys, kung kayo ay walang magandang sasabihin, pwede po kayong lumabas. So, magpatuloy tayo. Anong sabi dito? Verse 15. Nangyayari, guys, totoo to. Naiinggit sila sa akin at gusto nilang ipakita na mas magaling sila kaysa sa akin. Ngunit may ilan din namang tapat ang hangarin sa pangangaral. Kaya motives talaga, guys, yung titingnan ng Panginoon dito. Kung ikaw ba ay nangangaral lang dahil gusto mong kampihan ka, or ikaw ba ay nangangaral dahil gusto mong ito ay kaloob talaga ng Diyos, o ikaw ay nangangaral dahil sa iba ang motibo mo para sa kagustuhan yan. Diba? Kaya nagkakasala ang tao, fame, yes, fame. Dahil din po sa hindi nila alam na nagtuturo sila ng salita ng Diyos, ngayon hindi nila alam nagkakasala sila sa motibo. Yung motibo talaga, kaya kailangan laging guard your heart. Okay? Above all, guard your heart. So dito magkakameron talaga ng hangarin, okay? Sa hangarin magkakatalo-talo. So sinasabi sa kasulatan, mga kapatid, inaakala nilang lalo pang madadagdagan ang paghihirap ko sa bilangguan dahil sa ginagawa nila. So, ganun din po yung nangyayari sa akin. Akala nila, pag ginawa nila yung mga ganyang bagay is, hindi na kasi matagal na akong broke, okay? Matagal nang sira at broke yung puso ko gawa ng ginawa ng mundong to. Gaya ng ginawa nila sa Panginoon. So, verse 18, pero walang anuman ang lahat ng iyon sa akin. Nagagalak pa nga ako sa mga pangyayari dahil kahit papano na ipapangaral si Kristo. Ito na yon. So, hindi magmamatter dito ang anumang pain na nararamdaman ng bawat isa. Di ba ang bawat isa ay nakakaramdam talaga ng pain? Kahit ako, di ba, sobra-sobra yung pain na nangyayari sa atin sa kasamaan ng mundong to dahil sa walang kabatasan. Ngayon, dahil dito, gaya ni Paul, di ba, gaya ni Paul at nangyayari sa akin at sa inyo, di ba, nagagalak pa ako sa mga nangyayari. 'Di ba? Minsan nagsasabi ako na, Lord, wag mo akong bibiglain kapag may igagawin ka. Pero ano pa bang ang pasakit? Ito minsan yung sinasabi ko sa Panginoon eh. Sa bagay, Panginoon, ano pa bang dapat kong mabigla sa mangyayari sa akin? Kasi lahat na nga ng pasakit sa mundo, nangyari na. So, hindi na ako dapat mabigla sa kung ano yung mangyayari. Okay? So, dapat ganun din kayo. Hindi na kayo dapat mabigla. Okay? Dapat ay talagang alam na natin to, mga kapatid. So, sinasabi sa kasulatan na magkaroon ako ng lakas ng loob para sa pamamagitan ng buhay o kamatayan ko ay mapangaralan ko si Kristo. Ganito rin yung nangyari sa akin before, 'di ba? So, ang Panginoon inaayos talaga ang kamalian ng tao. Kita mo ha? Nagkameron ng kamalian si Paul sa kanyang pangangaral sa salita ng Diyos. So gaya ko, nagkameron din ako ng alam mo 'yon, ng kamalian. So ngayon, binabalik lang ng Panginoon, inaayos lang uli ng Diyos. Mas nagiging boldness ako sa lahat ng nangyari. Mas nagiging boldness ako sa lahat ng mga ginawa ng Panginoon. So, mas lalo akong walang dapat katakutan at dapat ganun din kayo. Okay? Mas lalong wala kayong dapat katakutan. Kasi ang lahat ng mistake ay ginagamit ng Panginoon para maging mas matatag ka. Okay? So, ganun tayo mga kapatid. Kita nyo ha, iisa lang ulit yung nangyayari. Nangyayari lang po uli kung ano yung nangyari noon.
So dito sinasabihan tayo na kailangan talaga nating magtiwala fully sa kalooban ng ating Panginoong dakilang Hesukristo. Dito ay sinasabihan tayo na kailangan nating sumunod talaga sa kanyang kaloob kasi sa sobrang sama po ng mundo, ang tao ay hindi nawala ng pagmamahal sa Diyos. Alam niyo yung nawala sa tao? Fear of God. Okay? Ang tao, hindi nawalan siguro ng pagmamahal. Nawalan ng takot sa Diyos. At sa sobrang sama po ng mundo, ang tao ay hindi nawala ng pagmamahal sa Diyos. Alam niyo yung nawala sa tao? Fear of God. Okay? Ang tao, hindi nawalan siguro ng pagmamahal. Nawalan ng takot sa Diyos. At yan ang mas nakakatakot. Yung nawala, yung una na kailangang dapat meron ka. Fear to the living God. Sa verse 20 po, I am full of hope and feel sure I will not have any reason I am certain I will continue to have the same boldness to speak freely that I always have. Okay? Walang tao ang makakapagpatigil sa katapangan, di ba, ng pagsasabi ko sa kalooban ng Diyos. Gaya ng ginagawa natin sa bawat araw. I have the same boldness to speak freely that always have. I will let God use my life to bring honor more to Christ. Gagawin ko to hindi sa aking kagustuhan. Gagawin ko to kundi dahil para ibigay sa Panginoong Hesus ang glory. Ibigay sa Panginoong Diyos, ibalik ang tamang mata ng tao na dapat ay nasa Panginoong Diyos Hesukristo lamang. It doesn't matter whether I live or die. Amen. Verse 22 na tayo, Ma'am Mary. And even that would be for my benefit. Okay, verse 22. Diba sabi doon? To me, sorry. Anong sabi doon sa kanina? Hindi na importante sa akin kung ako ay buhay. Ganon din tayo mga kapatid, di ba? Even ako, hindi na importante sa akin ang mundo. Even kayo, hindi na importante sa inyo ang inyong buhay. Diba? Ang importante na lamang sa atin ay yung pagmamahal ng Panginoon. Yung benefit, yung magmamatter dito sa pagmamahal ng Panginoong Hesus sa lahat ng tao. So hindi magmamatter dito kung ano ang sasabihin nila. Ang magmamatter dito, yung pagmamahal at kalooban ng ating Panginoong Diyos. Verse 22. If I continue living here on earth, I will be able to work for the Lord. But what would I choose to live or to die? I don't know. Verse 23. It will be a hard choice. Gaya ko, no? So, ganito yung nangyayari sa akin. Pero sa akin, ayoko na talaga dito. Sobrang sama nito, guys. Kasi sabi nga, diba dito, if I continue live here on earth, magsaserve talaga ako sa Diyos. I will
able to work for the Lord. Gaya nyo, di ba? Gaya natin, pagkagising sa umaga, magbabasa ng salita ng Diyos, magdarasal, magbabasa, and then trabaho sa Panginoon. Di ba? Trabaho sa pagmamahal ng kaloob ng Diyos. Ano mo yon? Pag-share agad ng gospel, pag-share agad ng salita ng Panginoon, andyan agad sa social media. Ang sinishare mo ay hindi mo itsura. Ang sinishare mo, dati ganyan ka, nagsishare ka ng mga picture mo. Ngayon, anong ginagawa mo? Ang sinishare mo ay kaloob na ng ating Panginoon. So, pagtatrabaho na sa Diyos. But what I choose, ano ba ang dapat kong piliin? Mabuhay o mamatay? I don't know. Verse 23. It would be hard choice. Sometimes, I want to live this life and be with Christ. That would be much better for me. Ganito rin siguro tayo. Sana all malakas ang internet. Ganito rin tayo. Is cross-dresser. Cross-dressing is a sin? Hindi ko alam guys eh. Ang cross-dressing ba ay pagsusuot ng... Actually, wait lang, may nabanggit ba sa Hindi ko alam guys kasi wala kasi ako nabasa na cross-dressing sa New Testament, okay? Sa New Testament. Sin. Pero nakalagay kasi sa Bible, sa homosexuality is a sin. Yung homosexuality, okay, nasa Deuteronomy. Nasa Dio. So, sin daw siya guys. So, sinasabihin kasi dito, kaya ang mga tao ay nagkakameron ng pagnanasa sa kapwa, 'di ba? Dahil nga sa mga bagay sa mundo. Mas nauuna yung mga bagay na yan kesa sa mundo. Kung mas inuuna mo yung Diyos, dito magmamatter yung relasyon mo sa Diyos. Kaso ang nangyayari kasi sa mga tao, dahil nga sa pagnanasa, 'di ba? Sa pagnanasa, okay, pasok daw ang homosexuality sa cross-dressing. Dahil nga sa pagnanasa ng mga tao sa kanilang mga kapwa, yan na yun. Mas naka-attention. Actually, totoo yung sinabi nung yung nabasa ko at yung sinabi ni Angelica Cebrano before na ang mga taong nakafocus sa pagpapaganda ng pisikal pero hindi pagpapaganda ng kanilang mga puso sa kaloob ng Diyos, you will suffer. You will suffer. Totoo po yan kasi bakit? Ang mga tao ay mas pinipiling magpaganda pisikal kaysa unang pagandahin ang kanilang puso sa kaloob ng Diyos. So ito yung nangyayari po ngayon. Wala na, at dito nagkakameron ng lead astray ang mga tao talaga. At kitang-kita natin sa generation to na mas focus ang taong magpaganda ng ilong, mas focus ang taong magpaganda ng itsura, kasi nga ang iniisip nila is laging sasabihin ng ibang tao, doon pumasok ang idolatry sa sarili. Tama po ito. Diyan pumasok ang idolatry sa sarili. Sinabi ng Panginoon, hindi ka pwedeng magkamero ng unang Diyos before me. At dito pumapasok, yes. Kasi mas concern ka sa sasabihin ng ibang tao kasi na actually masama talaga ang mundong to eh. Dito nagsimula yung buyan nga dahil lang yung bullying sa ganyan. Dito sobrang sama talaga ng mundong to. Dahil dyan nagkakameron ng, alam mo yon, hihingi ng mga freedom of ganito, freedom of speech. Kung rumirespeto ka na lang ng kapwa, hindi mo kailangan ng ganyang batas. Diba? Kung magmahal ka ng iyong kapwa, hindi mo ganyang kailangan ng batas. So malala po talaga itong mga kapatid. As in, kung ano ang sinabi ng Panginoon, kung paano niya hahatulan ng tao pagdating sa Judgment Day, totoo po yun, paniwalaan nyo yan. Kasi kung ano ang ginawa mo talaga sa mundong to. Sinabi ng Panginoon sa Revelation chapter 24, anyone na kung ano yung ginawa mo sa mundong to, ang reward ko ay nasa akin. Diba? Ang reward ko ay nasa akin. Kaya kung ano ang ginawa mo sa mundong to, hatol sa bawat isa. So, kailangan po ng tao na mag-focus sa Panginoon sa bawat araw. Hindi ka na magpo-focus sa sasabihin ng ibang tao. Kahit naman gumawa ka ng mabuti, may masasabi ang ibang tao. Kahit gumawa, diba? Mas marami pang ang nasasabing kasamaan pag gumawa ka ng mabuti eh. So, sa mundong to, pag gumagawa ka ng mabuti, pagtatawanan ka talaga. So, kahit pag gumawa ka ng mabuti, huwag kang hihingi ng validation sa mga tao. Okay?
ang paggawa mo ng mabuti ay pananampalataya mo kasama sa pananampalataya mo sa Panginoon, kaya hindi ka magfo-focus sa sasabihin ng iba. Mag-focus ka sa kaloob ng Diyos. Kasi ang mga tao, mabuti o masama ang gagawin mo, laging may masasabi. Laging may masasabi. So, ikaw ay mag-focus lagi sa Panginoon. Okay? So, ganito kung bakit tayo ay nagkakamero ng patatagan sa bawat araw. Okay? Kasi nga talagang sobrang sama na ng mundong to. Talagang walang kabatasan at sinabi talaga ng wala talagang takot ang tao. Sabi ko nga, grabe, hindi naman siguro nga nawala yung pagmamahal nila sa Panginoon, pero yung takot, nawala talaga yung takot nila sa Diyos. Yung parang, hindi pwede hindi mo pwedeng mahalin yung Diyos na wala kang takot sa Kanya. Like, gagawin mo yung isang bagay, no? Magkukumit ka ng sin. Okay? Magkukumit ka ng sin, lalo na kunwari sa kapatid mo sa Diyos. Hindi pa, magjowa lang kayo, hindi pa kayo kasal. Gagawin mong sin na yan. Kung may takot ka sa Panginoon, alam mo na sinabi ng Panginoon na ang pagmamahal sa sarili ay gaya ng pagmamahal sa kapwa. Pag ikaw ang naging dahilan ng pagkakasala ng iyong kapatid, ano ang sabi ng Diyos? Mas maganda na itali mo, ibigti mo yung iyong leeg. Diba? So ngayon, alam natin kapatid na ganito. Ito yung nangyayari kapag huwag kayong magagawa ng ayaw ng Panginoon. Ito nga yung sinasabi sa atin na this is adulterous. Talagang adultery po ang generation to. Nawala talaga ang takot ng tao sa Panginoon. Kita nyo, basta na lang sila magsalita. May napanood po ako, isingit ko lang bago tayo magpatuloy. May napanood po ako na testimony na, nawala tuloy. Ano nga yun? Wait lang, ano nga yun? Yung testimony na sasabihin ko? Yes, no dating in Bible. Tama po yan. Ano nga yun yung sasabihin ko? Wala tuloy. Yung testimony. Nakalimutan ko yung testimony. Wait lang guys Ano nga yun tungkol sa testimony? Ay, nawala guys. So, yaan mo na. Magpatuloy na tayo. Context ng Philippians 1, if alam mo. Ito ay about, hindi lang ito about kay Paul sa trabaho na ginawa niya. Ito ay about sa servant, sa holy people, at sa mga elders na tinawag ng Panginoon. So, hindi lang si Paul yung magsasuffer dito. Ito ay follow the way ng Panginoon. Okay? Alam mo ba, Ma'am Sir Kami, yung context. Okay? Kasi sa akin, madali ko lang i-explain yan eh. Okay? Kayo po ba, alam niyo po ba yung context? Guys, huwag kayong mag-ano ng kapwa nyo na parang hinahamon nyo palagi. Okay? Kayo may mag-focus sa Panginoon. Kung alam mo, Ma'am Sir Kami, pwede mo bang i-explain sa amin? Pwede bang sabihin mo sa amin ngayon? Mag-up ka, turuan mo kami ngayon. Simulan mo sa simula. Yes. Dapat guys, pinagsalita niyo muna si Kami para hindi siya nakatakas. Ma'am Sir, Sir RJ, magandang gabi po. Amen. Huwag niyong hamunin yung mga kapatid niyo, mga kapatid. Amen. So magpatuloy tayo dito. Verse, ano nang verse tayo? Verse, ano na tayo guys? 25. Verse 25. Okay. However, you people need me here. Sorry. I am sure. Verse 23 lang. 23, okay. It would be hard the choice. Sometimes I want to live this life and be with Christ. That would be much better for me. However, you people need parte lamang ng trabaho natin sa Panginoon. Pero ang ating prayo sa bawat buhay ay yung peace na meron tayo at yung pagmamahal pagdating sa Panginoon. Verse 25 po. Dahil dito, natitiyak kong mabubuhay pa ako at makakasama nyo para matulungan kayong lumago at maging maligaya sa pananampalataya. Verse 26, at kapag nakabalik na ako sa inyo, lalo pa kayong magkakaroon ng dahilan para purihin si Kristo. At ito po yung nangyayari even in us today, di ba? Sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Diyos, Heso Kristo, talagang ipinababatid niya
ang pananampalataya, ang salita, ang pagmamahal niya sa lahat ng tao. Kayong matatatag sa Panginoon, diba? Andito tayo nagsasamahan, nagpapalakasan sa pananampalataya. Kasi si Paul that time ay hinihiling niya na siya ay gusto niya nang umalis nga sa katawang to. Pero dahil kailangan pa siya ng Diyos, tayo kasi pag bumalik yung Panginoon, lahat tayo nasa ganitong sitwasyon. Pero si Paul kasi namatay na that time sa kanilang mga katawan sa mundong to. So yun yung talagang napakalaking ambag na ginawa ng mga apostol nung sila ay nandito. Okay? Na ang ginawa nila ay talagang isang, alam mo yun, na yung ginawa ng Panginoon ay wala talagang kayang, alam mo, pamantayan talaga na kahit sino hindi kayang gawin. At yung ginawa ng mga apostol that time, yung focus talaga. Imagine mga kapatid ha, nag-preach ang mga apostol or servant that time, hindi pa uso ang mga kuryente. Okay? Hindi pa uso yung mga kuryente. Sila ay naglalakad ng madilim. Sila ay naglalakad na siguro ang dala ay lampara lamang. Amen! Tayo nakaupo lamang dito, nagsasalita ng kalooban ng Diyos, makikinig na lamang, di ba? Ang mga apostol naglalakad ng malalayo, kung ano-anong kapahamakan ang nangyayari sa kanilang torch. Amen? Tayo guys, nakaupo na lang, pipindot-pindot na lang tayo, di ba? Pipindot-pindot na lang tayo sa gagawin natin sa bawat araw. Ang verse po ay 27 na. Ang ganda din pala na matutunan na walk away like Jesus. Actually, Sir Joseph, yun talaga yung kailangan ng tao. Na nasa Panginoon ka lang, sa way na gusto ng Panginoon, di ba? Live like Christ. 1 John chapter 2. Sinabi yan, live like Christ. So pag sinabing live like Christ, ang focus mo talaga ay yung dalawa ng Panginoon. Pero ang parte ng ganitong fellow godly believer ay kailangan para lumago ang bawat isa. Pero sa after ng ganito, ang kasama mo na ay Diyos. Okay? Ang kasama mo na ay Panginoon. So, gaya ng, alam mo yun, pagiging tapat sa Panginoon, even death of the cross, ang bawat pananampalataya ng kapatid talaga, ng bawat isa, ay merong pananampalataya sa bawat isa mga kapatid. After nun, after ng ganitong sitwasyon, ng virtual na gathering, ang prayo mo ay ang Panginoon. Live like Him. Diba? Kayong dalawa, magkasama, nagfo-focus, nag-share ng kaloob. Yun ang pinaka-main prayo ng bawat isa. Itong fellowship ay isa lamang parte para sa pagpapalakasan. Pero ang pinaka-priority ay lumago ang bawat isa sa Panginoong Diyos. Okay? Lalo na pagdating sa pagmamahal, paglago sa love. Okay? So sinasabi dito, verse 27, mamuhay kayo ng ayon sa magandang balita ni Kristo. Ito na yun. Diba? Mamuhay ng ayon sa magandang balita. Kasi ang hindi namumuhay sa magandang balita, mahahatulan ka ng Panginoon talaga. As in, may tinatago ang puso mo. So, kaya sa'yo sinasabihan dito, mamuhay ng ayon. Nang sa ganon, makadalaw man ako sa inyo o hindi, mababalitaan kong nagkakaisa kayo at sama-samang naninindigan para sa pananampalataya, ayon sa magandang balita. So ito na yon. Para pag dumating yung Panginoon, walang takot yung puso mo. Excited ka, 'di ba? So sa ganon, pag ang nandito man ako or wala, 'di ba? Katulad yan, may trabaho man ako or wala, alam ko na ang kayo ay nagkakaisa sa bawat araw pagdating din sa ginagawa nyo sa devotion sa Panginoon. So verse 28 mga kapatid, huwag kayong matakot sa mga kumakalaban sa inyo. Amen! Dahil kung hindi kayo natatakot, maging palatandaan ito sa kanila na papapahamak sila at ililigtas naman kayo ng Diyos. Okay? So, kaya lagi kong sinasabi, do not be fear sa mga taong ang way ay laging kasamaan. Okay? Pag ikaw ay Sir Nicolay, magandang gabi po, dyan ay umaga, magandang umaga. Kung ikaw ay gumagawa ng kaloob at kabutihan para sa Panginoon, wala kang dapat ikatakot. Okay? Wala kang dapat ikatakot. Alam niyo na yung mga nangyari. Kita mo, hindi ako natakot. Mas matapang ako sa lahat ng persecution para maging matatag sa kaloob ng Diyos. Okay? Sapagkat anong sinasabi dito? Dahil kung hindi kayo natatakot, magiging palatandaan ito sa mga taong yan na pamapahamak sila at kayo ay maliligtas. Verse 29. Sapagkat hindi lang sa pribilehiyong sumasampalataya kay Kristo ang ibinigay sa inyo, kundi maghirap
Malinaw. Hindi lang ang sinabing pribilehiyong manampalataya. Ang sinabi ay maghirap din katulad niya. So pag sinabing maghirap katulad niya, alam niyo na to, kakamuhian ka ng mundo. Kasusuklaman ka ng mundo. Number one, the family mo ang mamamersecute sa'yo. Relatives, mga kakilala mong tao. Diba? Kaya sinasabihan tayo, hindi lang ang pribilehiyong manampalataya. Ang sinasabi, ibinigay din sa atin ang maghirap. Pag sinabing maghirap, hindi ito pain para tayo ay saktan ng Diyos. Ang paghihirap ay na ginagawa natin para sa Panginoon ay magbibigay ng kaligtasan para sa atin, na mas magtiwala pa sa kaloob ng ating Diyos. Verse 30, ngayon, dinaranas nyo ang paghihirap na nakita nyong dinanas ko noon, ni Paul. At nabalitaan nyong dinaranas ko pa rin hanggang ngayon bago siya mawala sa mundong to. So mga kapatid, dito tinatalakay sa atin na ang pagsunod talaga sa Diyos ay hindi mamahalin ka ng mundo. No? Ang pagsunod sa ating Panginoon ay talagang kamumuhian ka ng kasamaan ng mundong to. So sa atin ay sinasabi sa bawat isa, dahil nga ang pain, ang paghihirap ay simbolo ng pagpapakumbaba. Ginagamit ng Panginoon ang pagpapakumbaba para ikaw ay magtiwala sa Kanya. Ang lakas ng kulog, naririnig nyo? Ang lakas ng kulog. So pain is love. Ginagamit ng Panginoon ang pain para i-build at magpakumbaba ang isang tao sa kaloob ng Panginoon. Kasi akala natin pag nasasaktan tayo, ginagawa to ng ibang tao sa atin eh. Hindi. Ito ay salita ng Panginoon na kailangan nating sundin sa bawat araw. Kasi nagsasuffer talaga ako, guys, after all of this. Mamaya iiyak na naman ako kasi nalulungkot ako. Wala akong kasama. Kasama ko ang Diyos sa bawat araw. Pero after this, mamaya iiyak na naman ako kasi iniisip ko na yung family ko ayaw maniwala sa akin, yung mga kaibigan ko ayaw, di ba? So, wala. Parang laging ganun yung rotation ko eh. Mag-share ng salita ng Diyos, iiyak. Mag-share, iiyak. Ganun. Parang di ba, yung pain na nangyari sa akin ay talagang nagbi-build sa akin. Pero yung deep joy ang nagbibigay sa akin ng kakayahan para lumaban sa bawat araw dahil ng spirit ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Yes, parang buntis, di ba? Yung parang birth pain na you are like a pregnant woman. Romans chapter 8. No dating without the Bible. Akala ko po si Mimi yung kulog pa. Kulog siya, Ma'am Jane. So guys, magpatuloy po tayo. Katawan ko, tapos pagdating pagbabasa, lazy na. Ralph, fasting Ralph, okay? Be united and care for each other. Ito yung kailangan talaga. Kaya nga nung tayo sinabihan ng Panginoon na ang umaalis sa atin ay hindi natin kasama. Kasi guys, pansin nyo, ang lahat ng umalis, diba? Ang lahat ng umalis sa kagustuhan ng Diyos, iba ang nangyayari sa kanilang pag-iisip. Kaya sinasabihan tayo ng Panginoon, patience, please. Namamatay, nalilit astray kayo after nyong malaman ng aking salita. Nalilit astray kayo, be patient. Kita nyo, kasi ang kingdom ng Diyos ay hindi divided. So alam natin na ang mga taong umalis ay hindi talaga kabilang. Kumbaga parang ang alam mo, nasasaktan talaga ako dito eh. Parang ang nangyari talaga dito, parang sa Panginoong Jesus, yung parang ginamit lang sila sa purpose, katulad ni Judas. Doon ako nasasaktan eh, like, Lord, ano yun? Parang nagamit lang sila para kami maging matatag bago kayo bumalik. Diba? Ang sakit kasi, ang tigas kasi ng puso ng mga tao sa mundo. Diba? Kaya tayo sinasabihan, be united and care for each other. Be patient talaga, no? Kailangan talagang endurance talaga to, guys. As in, huwag kang aalis dyan kasi ang umaalis dyan ay anong nangyayari? Tingnan nyo. Yan na yun. Puro kanilang kagustuhan ang nangyayari. Okay? So, endure. Parating na siya, guys. Hindi na to magtatagal, okay? Parating na siya. Comfort and love. Pag yan ay kay Satan, steal, thief, and destroy. Laging sasabihin na, wag na. Hindi na natin sila kailangan. Magsarili tayo. Magkakameron tayo ng lakas sa atin. Hindi na natin, yan na yun. Diba? Ako guys, pag alam kong, wait
lang, may naririnig akong mali. Confusion na yung nangyayari, di ba? Confusion. Ang Diyos sinabi sa 2 Corinthians, God is not God of confusion, but peace. Alam mo na, may kahit sabihin natin kapatid natin, di ba? May mga kapatid nga, nung dumanas nga ng pinagpo-post na nga yung itsura ko, yung mga video ko, kinakat nila, naka-receive ako sa mga kapatid na baka kailangan muna nating hindi, guys, wag kang mag-isip ng isip ng tao sa mundo. Ang gusto ng Panginoon, take the pain, magpatuloy, ganun lang. Ngayon, pag alam mong confusion at gagamitin ni Satan ang bibig ng kapatid mo, wag kang makikinig, magdasal ka muna sa Diyos. Kasi kung yan ay hindi pagmamahal, encouragement, at makakabuti, hindi yan sa Diyos. Pag ang lies na lumalabas yan ay, siguro kailangan nating humiwalay. Siguro mas kailangan nating maging atin-atin lang. Yan na. Yan na ang sinasabi. Kaya nga, each of one encouragement, nagkakameron na ng division. Alam nyo na walang division sa kingdom ng Diyos. Anong mangyayari dyan? Cut the vine. Yan na yun. Parang yung nangyari pagdating sa Ehipto ng mga Israelite. Okay, so mga kapatid, ang kailangan natin ay awa ng Diyos. Okay? So, ang kailangan natin ay talagang ipagdasal ang mga kapatid na umalis talaga sa kaloob ng Diyos. So, hindi ba't masigla kayo dahil kay Kristo? Amen. Hindi ba't masaya kayo dahil alam niyong mahal niya kayo? Amen! Ito na yun! Diba kita niyo yung pagmamahala ng bawat isa? Kita niyo yung pagmamahala natin? Mas nag-grow tayo doon, diba? Wala namang hinangad ang Panginoon at wala naman akong hinangad na maging maayos ang pagmamahala ng bawat kapatid. Diba? Wala naman hinangad ang Diyos at lalo na ako kasi hindi ko naman to salita. Amen? Ang sinasabi ay dito tayo mag-usap para lahat ay magkakilala. Ang lahat ay maging masigla. Ayun na, doon na nagkameron ng siguro kinokontrol ka niya. Ayan na. Alam mong walang division sa Panginoon. Ikaw ang nakontrol ngayon ni Satan. Okay? Amen? So dito, nagkakameron ng malalaang division ang mundo. At alam nyo na walang division. Kapit mga kapatid, kapit. Okay? Malapit na tayong umuwi. Tiis na lang konti. Kapit, okay? Verse 1, anong sabi doon? Hindi ba't may mabuti kayong pagsasamahan? Dahil sa banal na espiritu. Amen. At hindi ba't may malasakit at pangunawa kayo sa isa't isa? Ito yon. Ito yung sinasabi ko kahit pa noon. Lumago pagdating, at hindi naman to aking authority Talagang pagmamahal. Alam na natin, dito ko na-realize mga kapatid na after all, parang ang nangyari kasi dito, ang huling pagsishake ng Panginoon sa mga mananampalataya ay pagmamahal sa kapwa. Yun na, dito ako nagkamero ng parang realization sa spirit ng Diyos na after na nating mapagtagumpayan ang kasamaan ng mundo, after ibigay ng Panginoon ang lahat ng persecution, nakaya natin yon. Kaso pagdating sa pagmamahal, sa kapatiran, doon na yung huling shake ng Panginoon. Ramdam ko ito na yung huling shake Okay? Ramdam ko yun na yung huling shake. Kasi dyan talaga nagkamero ng malalaman na kung sino yung magpapadala at sinong hindi. Okay? Dito magkakamero ng kung sino ang magpapadala at sino ang hindi. Diba? Pero parang uba, sobrang hinog na pipitas ng kusa. Iyon na Ma'am Kim, yung parang malalaglag ng kusa. So dito nagkamero ng malakas na realization na so parang talagang ginamit lang ng Panginoon hanggang dulo. Nasaktan ako. Parang, oh Lord, parang it is talagang your will be done. Mapapasabi ka talaga na, Lord, it is your will be done. Talagang kalooban mo, Panginoon, hindi ko. So, ang Panginoon palagi talaga ang masusunod mga kapatid. So, magpatuloy tayo. Jeff, pag ang bumubulong sa iyo ay puro kasamaan, hindi yan ang Diyos, okay? So verse 2, kung ganon, nakikiusap ako na lubusin na ninyo ang kagalakan ko, magkasundot kayo at magmahalan at magkaisa sa isip at layunin. Huwag gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o pagmamahangad ng maitaas ang sarili. Eto na yun, intensyon. Bakit ka gagawa ng mga ganyan sa iyong kapatid?
at pagsasalitaan ng masamang intensyon. Diba? Kaya tayo sinabihan ng Panginoon na kailangan nating talagang magkameron ng boundaries. Kailangan talaga nating yung sinabi sa atin ng Panginoon na maayos tayo, counsel them not as an enemies but as a fellow believer. So we counsel them, then it is for them. Actually, diba, nandito ba si Charles? Charles, andito ka ba si Charles? Yes, I still love them. Charles, andito ba si Charles? Ay, wala si Charles kasi hindi nagpicture eh. Hindi nagpicture, wala si Charles, no? Mga kapatid, sino po ang tanda nung after magkameron ng shake, pag malalang shake, si Charles ay nag-PM nun sa GC na aalis siya, 'di ba? Nag-PM siya sa GC na question niya ako, 'di ba? Question ako dati ni Charles na about ganito, then nag-leave siya. Then later on, nagulat ako kasi parang siguro nabigla siya sa mga nangyari, 'di ba? Nabigla siya. Ma'am Shine, wag po kayong mag-emoji ng ganyan. Bakit po kayo nag-i-emoji ng ganyan? Okay? Yes, amen. Yung parang nag-question siya. So, di ba naalala nyo? Tapos, ang nangyari dito is, siguro nabigla siya sa emosyon niya, nagkameron siya ng doubt, pero anong ginawa niya? Nagpatuloy pa rin siya sa kaloob ng Diyos. At ito na yon, plinis niya muli ang mga kapatid na maibalik siya sa atin. 'Di ba? Ngayon anong nangyari? Pinatunayan niya, bumalik siya. Alam mo yon, tunay na puso ang ginamit ni kapatid Charles, 'di ba? Kasi hindi na nga siya kasali sa atin noon. Kaso, ang ginawa niya is talagang nagporsigido siya na totoong puso talaga siya. Nagkameron lang siguro siya ng doubt, pero na-realize niya na ginagamit ng Panginoon lagi ang pasakit para malaman natin yung kalooban. 'Di ba? So, ang tagal niyang wala uli sa GC noon, biglang boom, talagang sa sobrang pagpiplis niya na nalaman, nagpapakumbaba talaga siya ng buong puso. Eto siya ngayon ang tatag-tatag, 'di ba? So, dito makikita natin mga kapatid, kung totoong puso, no, na magkasundo, mahal natin ang kapwa natin, pero kung alam mo na gumagawa lamang ng kasamaan, yes, 'di ba? Parang magkameron na lang tayo ng boundaries pag ganyan. Verse 3, 'di ba? So huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin at pagmamahangad na maitas ang sarili. Dito nga nagkakameron ng malalang pride at ito yung sinasabi sa Matthew 13. The wheat and the weeds na hinahalin tulad sa pamula ng nalaman mo yung wisdom, yung kaloob. Verse Hebrews, sinabi rin doon, sino ang mga makakapagbalik sa mga taong tumalikod sa Panginoong Jesus? Ang sinasabi kong tumalikod, anong sabi doon? Ay mga taong after malaman ang kalooban ng Diyos, magkaisa ang ating, yung spirit nila sa atin, pero anong sabi doon? Pero tumalikod dahil sa hangarin nila. Hindi ba't pinapakulang nila muli ang Panginoong Heso Kristo? Amen? Kasi dito sinasabihan tayo mga kapatid ng ating Panginoong dakilang Diyos, 'di ba? Kung masama ang hangarin mo, kung tunay kang naghahangad sa Panginoon, mag-focus ka sa Diyos. Amen? Kung tunay kang naghahangad sa Panginoon na mag-focus. At hindi para makapag-ano ng ibang tao, makapanira ng ibang tao. Kaya sinasabi sa kasulatan, sa halip magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Ito na nga yung lagi kong sinasabi, hayaan nyo na mga kapatid kasi bibigyan lang tayo ng pride sa puso at baka ang mangyari is magkameron pa tayo ng pagkamuhi sa kanila. Ano ang lagi kong sinasabi sa inyo? Bless them. Ano man ang sabihin nila sa akin o sa iba, bless them. Verse 4. Huwag lang ang sarili nyong kapakanan ang isipin nyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Dapat maging katulad. Ito na nga yun. Diba? Hindi ko isip na
Sige, awayo. Verse 5 po. In your life together, think the way Christ Jesus thought. Learn from Christ to be unselfish. So dapat po ang pag-iisip natin ng bawat isa ay katulad ng pag-iisip ng ating dakilang Panginoong Hesus. He was like God in every way. Diyos siya. But he did not think that his being equal with God was something to use for his own benefit. Kita nyo, di ba? Ang ating Panginoong dakilang Panginoong Hesukristo ay Diyos mismo. Pero hindi niya inisip na siya ay Diyos. Hindi niya inisip na siya ay, alam mo yon, sabihin sa tao na siya ay Diyos. Na dapat niyang panghawakan at sabihin. Hinumble. So kita nyo yung pag-humble ko mga kapatid sa bawat araw na para ay madala kayo sa Panginoon na huwag kayong magkamero ng mukamuhian o magkamero ng pagkakamuhi sa mga kapatid. Ano pang sinasabi ko? Kapag ako ay sinisiraan na mismong nanggaling sa atin, ano pang sinasabi ko? Bless them. Diba? Wala akong sinabi na kamuhian nyo din sila. Mas kamuhian? No! Hindi ko iniisip ang sarili ko. Ang iniisip ko ay kayo ang Diyos. Kasi kailangan ko kayong madala sa Panginoon ng blameless without spot. Mahal natin sila, pero we have boundaries kasi masasalinan tayo ng bitter kabitiran nila. Mama Joy, magandang gabi po. I never say to anyone na patulan natin sila the way they act. Ang lagi ko pang sinasabi, hayaan nyo na. Amen? Kasi ang pag-iisip ko dapat ay sa Panginoon. So, ganun din kayo mga kapatid. Diba? Isa siyang Diyos, pero hindi niya ginamit ang pagiging Diyos niya. Instead, verse 7 po, Philippians chapter 2, Mama John, magandang gabi. Verse 7, He gave up in everything. His place with God. Imagine yung Diyos na hindi nakikita, bumaba. Amen? Yung Diyos na hindi nakikita, bumaba. Yung place niya sa heaven, iniwan niya para sa atin. Kita niyo yung kaya minsan sinasabi ko na, Panginoon, sobrang sakit na ng nararamdaman ko, pero iniisip ko yung ginawa mo eh. Ang iniisip ko yung iyong pamamaraan. So bakit ko paiiralin ang aking kasamaan? Kaya even na masakit, di ba, genuine love to eh. Ang tunay na pagmamahal ay pagmamahal ng katulad ng kay Judas. Yan ang tunay na pagmamahal. Kaya mo bang mahalin ang nagtaksil sa'yo? Yan yung genuine love eh. Di ba? Yan yung genuine love. Kung kaya mo bang patawadin yung katulad ni Judas. He accepted the role of servant. Naging tao ang ating Panginoon. Naging alipin. Appearing in human form. He humbled, verse 8, himself by being fully obedient to God. So pag sinabing fully obedient, hindi lang po ako mga kapatid ang gagawa nun, kundi pati na rin kayo. Okay? Even that cost his death on a cross. Wala siyang ibang way, one way. Ano pa ako? Wala akong ibang way, one way. Ano? No, truth. Dapat wala ka talagang ugali sa sarili mo. Dapat wala kang ugali. Ito yung totoong na-realize ko sa buong buhay ko na wala ako dapat selfish ambition sa sarili ko talaga. Ang kalooban, pagmamahal mo sa mga So, ang mga kapatid mismo ang mag-realize sa kanilang mga sarili kung ano nga naman yung tama sa mali. Amen? So, he humbled himself by falling obedient. Verse 9, so God raised him up the most important place and gave him the name the greater than any other name. God did this so that every person will bow down to honor the name of Jesus. Everyone in heaven and earth and under the earth will bow. They will confess Jesus Christ Lord and will bring glory to God
the Father. So kailangan talagang mangyari dito is from 2000 na bumaba ang ating Diyos kasi kitang-kita natin ang kasamaan na nangyari even in our generation. Talagang malala ang kasamaan ng mundong to. Amen? Malala ang sexual desire ng tao. Talagang ang ginawa nila talaga sa katawan nila ay talagang sa pamamaraan ng kanilang mga laman. So mga kapatid, tayo ay sinabihan ng Panginoon na ang ating pag-iisip ay sa Panginoon lang. Ang ating kagustuhan ay sa Panginoon lang. So kung sinasabihan tayo ng Diyos na kailangan nating tanggapin ang pain na yan, tanggapin natin. Bakit? Kasi ang pain na yan ang magbibigay sa atin para tayo ay maging kabati ng Panginoon. Mamasaayos ng Panginoon. Humble. Para gagamitin ng Panginoon ang pain, ang lahat ng pasakit, para ang iyong ugali ay magpakumbaba. Amen? Para wala kang desire sa iyong sarili. So, para maging kabati ka ng Panginoon, He will change your behavior and your attitude. Amen? So, pain. Okay? So, verse 11, they will confess Jesus Christ, the Lord, and these will bring glory to God the Father. So talagang sinasabihan tayo dito na ang ating pag-isip ay para lang sa Panginoon. Ang ating kawangis ay para lang sa katulad ng kawangis ng Diyos. So nakikita ng mga tao kung ano yung glory ng Panginoon na ibinigay sa atin. 2 Corinthians chapter 3. Diba? Yung glory ngayon ng Panginoon, katulad ng kay Moises ng panahon noon, yung liwanag kay Moises na mukha, yung liwanag sa mukha ni Moises ay hindi makita ng mga tao. Diba? Natakot sila. Natakot sila sa mukha ni Moises na nagliliwanag. Ngayon, yung glory ng Diyos ay nasa puso natin at ating kaisipan. So hindi natin dapat tularan si Moises, sinabi doon, natatakluban natin ang ating mukha. Bubuksan pa natin ang mukha natin para ipabatid sa tao kung ano ang pagmamahal ng Diyos. Talagang ipapamukha natin sa mga tao kung ano ang kagustuhan, kaloob ng ating Panginoon. Diba? So sinasabi sa kasulatan mga kapatid, verse 12, Philippians chapter 2, verse 12. Yes, hawak mo ang Lord. Mga minamahal, kung paanong lagi nyo akong sinusunod nung magkakasama tayo, lalo na sana kayong maging masunurin kahit ngayong malayo na ako sa inyo. Ito ay nung siya ay magandang gabi po, Tita Ann, isang mapagpalang gabi po. Ito ay nung si Paul ay nagpipreach sa Pilipe. Okay? Sa Acts mababasa to. So sinasabi dito, maging masunurin ngayong malayo na ako sa inyo. So sinabi dito sa Ephesians also, no? So sinasabi na, fear slave, fear your master here on earth. So mga kapatid, siguro ayoko rin namang tawagin, alam mo yon, ng ibang tao na parang, kapatid nyo lang din ako sa Panginoon eh. So ang sinasabihan lang dito ng Diyos ay, yung nakakaalam ng salita ng Panginoon ng lubusan, yung nakilala ang Diyos, nagpakita sa kanya ang Diyos. Diba? Sinabi ko sa inyo kung paano sa akin nagpakita ang Panginoon, kung paano ko na-receive ang Spirit, na ngayon tayo ay magkakaparehong Spirit. Diba? Dito sinasabihan tayo mga kapatid na magkakasama. Diba? Kayo ay susunod sa Panginoon, sa kanyang kaloob, sa kanyang salita, even kung kita ko man o hindi. Diba? So, sa bawat araw, dahil ang Diyos ay nakatingin sa atin, ang sa atin, sikapin yung ipamuhay ang kaligtasang tinanggap nyo at gawin nyo ito ng mga kapatid, never naman kayo sa mga kapatid, never ko naman kayo nakitang nagkawatak-watak pagdating sa ginagawa sa bawat isa, no? So doon pa lang grateful na ako, even minsan, kunwari, katulad ko, pag ako ay busy sa trabaho, 'di ba? So minsan hindi ako nakakasali sa wala akong live ganyan. Nakikita ko yung pagkakaisa niyong mga kapatid. So, sapagkat ang Diyos ang siyang nagbigay sa inyo ng pagnanais at kakayahang masunod nyo ang kalooban niya. Amen! Ito na yung sinasabi. Wala sa kakayahan ng tao kung paano ka makakasunod sa kalooban ng Diyos. Kailangan mo munang marinig ang salita ng Panginoon bago ka makasunod at ma-receive ang Spirit ng Spirito. Amen? So talagang dito sinasabi, ang tao ay walang kakayahan.
na makapagbago sa pagnanasa ng laman. Ang tao ay walang kakayahan na magkamero ng takot sa Panginoon kung hindi maririnig ang kanyang salita. Ang tao ay walang kakayahan without God. But with Him, always is possible. Diba? Sapagat ang Diyos ang siyang nagbigay ng pagnanais at kakayahan, kaya tayo nakakasunod sa Panginoong Diyos. So verse 14 po, gawin nyo ang lahat ng walang reklamo o pagtatalo, para maging malinis kayo at walang kapintasang mga anak ng Diyos sa gitna ng mga mapanlinlang at masasamang tao sa panahong ito. Ito na po yung sinasabi ng ating Panginoong Diyos. No? So, gagawin natin ito ng lagi na lang tayo magrereklamo sa mga bawat araw, mga kapatid. Alam naman natin na ibinigay ito sa atin ng Diyos para tulungan natin ang ibang taong lost, no? So tayo ay nagpo-post, hindi sa ating pamamaraan, hindi dahil sa taong yan. Pinopost natin kung ano yung konteksto nung sinasabi nung taong yon. 'Di ba? Kaya nga sinasabi sa atin na ipamalita nyo ang mabuting balita. Amen? Kaya sinasabihan tayo ng maging malinis tayo. So, isi-share natin kung ano yung laging makakaloob sa ating Panginoong Heso Kristo. So, kailangang magsilbi kayo. Sabi dito, kayong ilaw na nagliliwanag sa kanila. So, sa mundong to, talagang in spiritual realm, tayo ang nagbibigay liwanag sa kasamaan ng mundo. Verse 16, habang pinaninindigan nyo ang salita na nagbibigay buhay na walang hanggan. Amen. Bakit hindi ako natigil dito? Bakit hindi kayo natigil dyan? Diba? Kasi ito ay ilaw na nagbibigay. Actually, ang tao akalata talaga basta na yung yung salita ng Diyos, no? In the time of Noah talaga mga kapatid, talagang, ewan ko, balang araw, ito lang masasabi ko, wala na silang makikitang liwanag. Mga taong tumanggi sa salita ng Diyos. Balang araw, wala na silang matitikman na tubig. Hindi na sila makakainom. Balang araw, wala na silang matitikman ng, alam mo yun, awa. Kasi ibinigay na ng Panginoon ang awa dito eh. So pagsisisi balang araw ang magagawa o mangyayari sa mga tao. Pagsisisi yung mangyayari sa kanila. Sa mga tao. Tingnan niyo mga tao. Diba? Talagang pagsisisi. So sinasabihan tayo habang pinaninindigan nyo ang salita na nagbibigay buhay ng walang hanggan. Maninindigan. Huwag kayong matakot. Manindigan kayo. Okay? At kung gagawin nyo ito nang may pagmamalaki ako sa pagbabalik ni Kristo. Dahil alam kong hindi nasayang ang pagsisikap ko sa inyo. So gawin nyo ito sa Panginoon, no? Pagmamahal sa Diyos. Gawin nyo ito nang may pagmamalasakit sa bawat isa. Ang paglilingkod, verse 17, Philippians chapter 2, verse 17. Ang paglilingkod nyo na bunga ng inyong pananampalataya ay tulad sa isang handog. Guys, diba? So talagang kailangang manampalataya muna bago ka magkamero ng pagsisikap. Diba? Pananampalataya. Paano ka mananampalataya? Pakikinig ng salita. So bago ka mag-post ng mga kung ano-ano, makinig ka muna. Hawakan mo, panghawakan mo yung lahat ng salita. So dyan ka gagamitin ng Panginoon kapag napakinggan mo na. Diba, hindi pwedeng maglilingkod ka nang hindi mo nalalaman yung kaloob kaya laganap ang deception. Diba, ang paglilingkod natin sa bawat araw sa Panginoon ay bunga ng inyong pananampalataya tulad ng isang handog. At kung kinakailangang ibuhos ang aking dugo sa handog na ito, maligaya pa rin ako at makikigalak sa inyo. Verse 18, at dapat maligaya rin kayong makigalak sa akin. So ito na yun. Nasasaktan ako, nasasaktan kayo. Nasasaktan ang bawat isa. So, alam mo yun, talagang kailangang maging handog yung buhay natin sa Panginoon. At ang bawat nangyayari ay talagang kailangang manampalataya. Kasi kung mananampalataya ka lang na pabor sa iyong kalooban, sa iyong kagustuhan, sa verse na gusto mo, walang pananampalataya doon. Kasi ang tunay na pananampalataya ay sa kalooban ng salita ng Panginoon. The more mong naririnig ang kalooban at kagustuhan ng salita ng ating dakilang Panginoong Heso Kristo. So mga kapatid, sinasabi sa kasulatan, verse 19 po, news about Timothy and Epaphroditus.
With the blessing of the Lord Jesus Christ, I hope I will be able to send Timothy to you soon. Ito po ay panahon sa Acts, okay? I will be glad to learn how you are. Verse 20, I have no one else. Tanong lang po, sin po ba ang LGBT? Wala pong LGBT kasi sa salita ng Bible. So it is when women and men lang po. Pumapasok po ang kasalanan na sa ginagawa ng tao. Okay? Pag sinabing LGBT, ito ay pamamaraan ng mundo. So pag alam mong pamamaraan ng mundo, dapat kang umalis sa mundo. You are in the world but you are not walk like the people of this world. Okay? So ibig mong sabihin, hindi ka makikiayon sa kasamaan ng mundo. Ano po yun? Yan na po, kita na po natin ang kasamaan ng mundo. Okay? So ano pong kailangan ng tao? Binanggit sa 1 Timothy chapter 1, doon kung ano at saan pumapasok ang kasalanan. Homosexuality, ang pakikipagrelasyon sa kapwa gender. Doon po ay pumapasok ang kasalanan. So alam po naman natin na hindi pwedeng magkameron ng relasyon ang lalaki sa lalaki at babae sa babae. Kasi yan ay kasalanan. At alam din po natin na hindi pwedeng magkameron ng pagnanasa ang taong lalaki sa babae nang hindi kasal. Pagkakasala rin po yan. That is lust, pagnanasa. So ibig pong sabihin, wala po ditong magiging VIP ang bawat isa. Okay? Ibig pong sabihin dito, ang taong nagnanasa sa tao na hindi kasal ay kasalanan. At ang kapwa mo na kasarian na kayo ay nagkakarelo ng relasyon ay pagkakasala rin. So ibig sabihin, wala pong pinapaboran dito ang Panginoon. Pumapasok po ang kasalanan sa ginagawa, kaya lagi niyong bantayan ang inyong mga mata. Okay? Sinabi sa Matthew, eye is the lamp of the body. If your eye is full of light, your body is full of light. But if your body is full of darkness, how great is darkness? So mga kapatid, kita natin po ang kasamaan ng, totoo po ito, talagang lalaki at babae lang po ang ginawa ng Panginoon. Mahal po talaga ng Panginoon ang lahat ng tao. At wala po ditong magiging VIP. Kung ikaw na tao, na lalaki, straight ka, lalaki ka, or babae, ikaw ay nag-fornication, labas sa kasal, hindi kayo tumigil hanggang sa makabalik ang Panginoon, masusunog ka sa hell. Ikaw si babae sa babae, hindi nyo itigil yan. Ganyan din yung mangyayari. So wala pong VIP dito. Dito ay pinaninindigan lamang ng Panginoon na wala siyang priority o wala siyang kinikilingan o pinapaboran. Lahat ay mahal niya at lahat ay dapat sumunod sa kaloob ng Diyos. So sinabi doon, murderer, homosexuality, adulterous, lustful people, greed, di ba? Mga taong sumasambang sa Diyos-Diyosan is part of kasalanan. So yun na yun mga kapatid. So ibig pong sabihin dito, kailangan nating mag-grow sa Panginoon. Kasi ramdam ng mga tao na kaya akala nila babae sila kasi error po ang spirit ng mga tao sa mundo ngayon. Kaya yung mga babae, akala nila lalaki sila kasi error po dahil ng mundo. At ito yung binibigay ng kasamaan ng mundo, entertainment. Sa panonood, mga nakikita ng mga tao. So dahil dyan, naging laganap ang mga passion ng mga tao. Okay? Mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. At wala siyang pinapaboran. Kailangan lang natin mag-focus sa ating napakabuting Panginoon. Mahal niya. Sobrang mahal niya ang lahat ng tao. Pero wala siyang papaboran na tao. Kung ako ay mahatulan ng Panginoon na guilty, at ako'y may nagawang mali sa lahat ng aking nasabi, tatanggapin ko ito sa pagbabalik ng Diyos. At kung kayo maligtas, at gagamitin ako ng Panginoon para kayo maligtas, tatanggapin ko po yun. Kasi the end of the day, isa akong makasalanang tao, deserve kong mag-suffer. Okay? So kung hatulan ako ng Panginoon na guilty, tatanggapin ko to ng maluag sa aking puso. At kung kayo maligtas ng Panginoon dahil kayo sumusunod sa kanyang kalooban, isang malaking kagalakan sa puso sa akin yun, na pagsilbihan ng ating Panginoon sa bawat araw. So tumanggi kayo sa mundo. Okay? Pag tumanggi sa mundo, ang pag-iisip, ang puso ay hindi nakikiayon sa sistema ng kasamaan ng mundo. Sa Panginoon lamang. Bible. Okay? Ma'am Maria, pinaka-better po na gusto kong sabihin sa inyo, magbasa kayo ng salita ng Panginoon, hanapin niyo po ang Diyos. Okay? Huwag kayong magtiwala. Balik po tayo sa ating topic mga kapatid. So, ano pong sabi dito? Verse 21. 21 na po, okay? Others are interested only in their own lives. They don't care about the work of Christ Jesus. So, about their works, di ba? So, sinasabihan dito, kaya lang naman sila nag-share ng salita ng Diyos dahil sa kanilang kagustuhan. Okay, intention, gusto nilang sumikat. Yan na yun, pagpi-please sa tao. Verse 22, you know the kind of person, Timothy, ito yung mababasa natin sa Acts,
He has served with me in telling the good news like a son with his father. I plan to send him to you quickly as soon as I know what will happen to me. I am sure the Lord will help me come to you soon. So kung mababasa natin sa Acts, talagang, if suppose si Timothy, si Titus, di ba, na pinili niya na maging parte sa pag-share ng salita ng Panginoon, ng kaloob ng Diyos. So dito mga kapatid, kayo ay pinili rin ng Panginoon para tayo ay magsama-sama sa ganitong pamamaraan. I-share natin yung pagmamahal ng salita ng Diyos, i-share natin ang kaloob ng salita ng Panginoon. So alam mo yon, kayo ay talagang para sa Diyos. Okay? Para sa Diyos lamang. At hindi para kung kanino. At walang kahit sinong tao ang pwedeng manghila sa inyo about doon. Hindi po ako papayag. Okay? Hindi po ako papayag. Ako ay nagsisilbi para sa Panginoon ng buong puso. So, hindi ako papayag na basta mai-snatch ni Satan pa ang mga tao sa Panginoon. Okay? So, kaya ako nagtatrabaho ng mas malalim pa sa ating Panginoong Diyos para madala kayo sa Panginoon blameless without a spot. Verse 25. For now, I think I must send Epaphroditus back to you. He is my brother in God's family who works and serves with me in the Lord's army. Katulad nyo, di ba, dito nabanggit si Timothy, si Epaphroditus, pero kayo, babanggitin ko, Ma'am Jen, mga kapatid ko Toto, Ma'am Talia, Ma'am Catrice, ang lahat ko ang mahal sa kapatid Panginoon, ako'y tinitulungan sa bawat araw, masayang masaya ako sa mga kapatid na nandyan palagi na nagtatrabaho hindi sa akin, kundi para sa kaloob nyo Panginoon. Masaya ako kasi ibinigay nyo sa akin sila mga Panginoon. Masaya ako kasi kami ay nagtutulong-tulong sa inyong kalooban. Ang mga kapatid natin na handa laging nandyan sa inyong devotion, sa Panginoon, di ba? Kung pinupuri nila, balang araw, mapapabilang ang aking pangalan sa salita ng Diyos, na mapapabilang ang inyo na tayo ay nagtulong-tulong dito sa bawat araw. Ang mga, nasa Revelation 12 ata, hindi ako nagkakamali, or 11, hindi, 10 ata, nabanggit doon, yung tapat na mga anak ng Panginoon ay laging nagtatrabaho, day and night, 14 into the altar. So, tayo yon. Tayo ay gabi, tayo ni na Ma'am Liza, na mga kapatid dyan, araw-gabi tayo nagtatrabaho sa Panginoon, di ba? Nag-share ng kanyang salita. So, balang araw, dito makukwento, mapabasa na rin natin na araw-gabi tayo nagtatrabaho sa Panginoon, Lord's Army, di ba? The family who serve the Lord every day. Yan, sina Jeff, no? So, verse 26, but now He wants very much to see all of you again. He is worried about, ito ay yung sinasabi at tinatalakay sa Pentecost, okay? About dito. He heard was very sick. He was sick and near to death. But God helped me and to me so that I would not have even more grief. Katulad nyo, di ba? Nalulungkot ako, pero pinadala kayo ng Diyos para maging masaya ako. Pinadala kayo ng Panginoon para magtulungan tayo. Dapat may grief din ako katulad ni Paul. Dapat may grief din ako katulad ng nangyari sa kanya. Pero dahil nga rin ng pagmamahalan ng Panginoon, pinadadala niya yung mga tapat sa Diyos. No? Naaalam ang tama at mali. Yung nagiging, yung bumabatay lamang sa kung ano yung tama. Hindi dahil sa taong yan. Bumabatay ka lamang sa kung ano yung nararapat. Bumabatay ka lamang sa kung ano yung pagmamahal. Ma'am Sira, magandang gabi po, ng ating dakilang Diyos. Amen? So, ito na yun. He was near even to death. But God helped him and me too, so that I would not have even more grief. Verse 28, so I want very much to send him to you. When you see him, you can be happy. And I can stop worrying about you. Verse 29, welcome him in the Lord much joy. Give him honor to people like Epaphroditus. He should be honored because he almost died for the work of Christ. He put his life in danger so that he could help me. This was help that could not give me. Amen. Ganito rin yung masasabi ko mga kapatid. Ang dami kong pinagdaanan, pero mas, alam niyo yun, may mga pinagdaanan din kayo. Hindi lang ako nasaktan dito eh. Even kayo nasaktan, di ba? Hindi lang ako dito yung naghirap. Even kayo araw-araw naghihirap. So imagine,
alam ko na yung ginagawa niyong pagmamahal sa Panginoon ay makakapagbigay sa akin din ng kasiyahan kasi kita ko na ang pananampalataya at pagmamahal niyo sa Diyos ay sobrang lago. Kita ko ng inyong pagmamahal sa bawat isa ay malago. Kita ko ng pagsasama at mas kita ng Diyos kung ano ang totoo sa puso ng bawat isa. So, nangyayari lang uli kung ano yung nangyari kay Paul, kung anong nangyari dito. At, di ba, naulit lang ulit mga kapatid. So, ang bawat, alam mo yun, sobrang saya. Kasi tayo yung hiling tinawag, tayo yung pinaka-importante sa lahat ng importante na believer at mananampalataya ng Panginoon. Tandaan niyo yan. Kasi sa lahat ng naghirap, tayo ang pinakamadaming pinagdaanan. Okay? Kaya sabi nga sa Revelation 12 about, ano yun? About the 144,000 people, di ba, na mananampalataya. Pero, 'di ba, meron doon yung tribe of Judah. So tayo yung pinaka-important kasi guys, yung iba chill-chill lang nananampalataya eh. Eh tayo anong sabi? Because of the elect, the time will be cut short. Dahil sa atin, tayo naghirap talaga tayo dito. Araw-araw tayong pasakit, araw tayong umiiyak. Eh yung iba, 'di ba? Basta podcast. Okay na, wala na, 'di ba? Pinupuri pa tayo, araw-araw tayong naghihirap dito. 'Di ba? So sa lahat ng importanteng believer dito, talagang hindi lang ko basta authority to. Ito ay talagang sinasabi sa atin ng Panginoon. Tayo ang pinaka-importante sa lahat ng mananampalataya. Kasi kita mo, ang lahat ng naniniwala sa Kanya walang pagbabago. Pero tayo, na naghihirap at pasakit ang dinaranas sa kasamaan ng mundong to, tayong unang kukuhanin ng Panginoon bago siya bumalik. Maraming salamat po mga kapatid. Isang araw po muli ang natapos sa ating araw ngayong gabi. So bukas, linggo, gantong oras po muli tayo. 7 p.m. ulit tayo mga kapatid, okay? So bukas po is para mas maaga, 7 p.m. ulit tayo. Para maagang makapagpahinga, makakain ng mga kapatid at makagawa ng kani-kanilang tungkulin sa Panginoon at sa kanilang sarili, okay? Amen po. 7 tayo guys nag-start, okay? So magna-9 na rin naman. So bago po tayo magpaalam sa bawat isa, magdasal po mata tayo. Ma'am Yel, sige po, mag-PM ako after, okay? So mga kapatid, tayo po ay magdasal na at magpasalamat sa Panginoong dakilang Heso Kristo. Let's start to magdasal po muna tayo. Panginoong Hesus, aming dakilang Diyos, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat kami ay binigyan nyo ng pananampalataya, talagang maging matatag sa aming mga puso na panghawakan ang pangako nyo, Panginoon. Kami nagpapasalamat aming dakilang Diyos sapagkat ang lahat ng aming nangyayari sa buhay namin ay patunay lamang na kami ay pinatatatag nyo. Nagpapasalamat kami, Panginoong Hesukristo, sa inyong pagmamahal dahil kayo ay laging nandyan, nakagabay sa bawat isa at hindi pinababayaan ang mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po. Kami ay magpapatuloy sa inyong kalooban hanggang sa kayo makabalik. At handang-handa na po kami, Panginoon. Kung pepede lamang, Panginoon, even ang aming mga bag ay aming dadalhin talaga. Ang aming mga kumot, Panginoon, sa sobrang handa namin talagang pipipray namin to, Panginoon. Sobra naming handa sa inyong pagbabalik. Ito ay paghahanda sa inyong muling pagbabalik, Panginoon. Kami nagpapasalamat, Panginoon, sa inyong kabutihan, kagandahan ng puso, pagiging mapagmahal na Diyos. Kami nagpapasalamat dahil kayo ay laging tapat at mananatiling tapat. At kami ay nagpapasalamat dahil hindi kayo nagkulang ng pagbibigay ng payo sa bawat isa. Panginoong Diyos, dakilang Diyos, tunay nga na ikay tapat magpakailanman. Ang iyong pagmamahal ay mananatili panghabang buhay. Nawa, Panginoon, ay gabayan nyo mga kapatid, ipagkaloob nyo sa kanila ang kanilang mga pangakailangan at ipagkaloob nyo sa kanila, Panginoon, ang inyong awa sa bawat araw. Handa na kami, Panginoon,